tungkol sa mundo ng Pusay at saka sa Pulilan. At tayo po'y nagagalak na maimbita siya na magturo sa atin sa umagang ito sa ating Bible study. So let's give our kind attention to Brother Fernando. Una po sa lahat ay papasalamat ako sa Panginoon. Ah, ako po ay binigyan muli ng pagkakataon upang magsalita sa iglesyang nasa Pasay. At ako po ay nagpapasalamat din sa mga kapatid na tumulong sa iglesia sa Tondo, sa dako po ng Bangkosay. Maraming salamat po sa mga itinulong sa amin. Ito sa pamamagitan ng kapatid na Darwin, kapatid na Nelson, kapatid na Boy Alvarez. Ano po? Maraming salamat po sa itinutulong mo sa amin. At sa umaga pong ito ay isang ah, pag-aaral ang ating gagawin. Akala ko sa message ako. Pero nabigla ako, Bible study pa. Pero okay din. Dahil sa amin po teacher, mapa-Bible study, mapa-mensahe. So, pasensya na kayo, medyo may kabado. Ano po? Sa umagang ito ay isang paksa ang ating pag-aaralan at ito ay may kinalaman sa propeta po. Ang propeta ng Diyos na sinasabi sa aklat ng Biblia. Mapalumat bagong tipan ay makikita natin yung mga propeta. Kung merong tunay na propeta, ay meron din pong mga hindi tunay na propeta. Ang ibig sabihin, mga bulaan. Ano po? Yan po itinuturo ng lumat bagong tipan. Makikita po natin yan. Magmula sa aklat ng Deuteronomio hanggang sa aklat ng Malakias. Old Testament po yan. Kung meron tinatawag na major prophet, meron din tinatawag na mga minor prophet. Pinakikita. No? Nagbabasa naman po kayo ng Biblia araw-araw. Kaya alam niya po yan. At kilala nyo ang mga tunay na propeta, yung propetang sinasabi sa aklat ng Biblia. Diba? Meron tinatawag na identity o yung pagkakakilanlan kung sino yung mga tunay na propeta. Magmula pa nung unang panahon, nung panahon ni Moises, 1400 BC. No? Pinakikilala na po yung dalawang propetang sinasabi sa Biblia. Tunay. Tunay na propeta. At yung mga
Kita po natin yan. Yung, yung kanyang timeline, mga kapatid, nagpatuloy. Diba? Nag-umpisa sa lumang tipan. At sa bago. Natin yan, palawak ng kanyang timeline. Yung panahon, umpisa kay Moises hanggang sa panahon ng bagong tipan. Yung makikita po natin. So, pansinin niyo yung timeline ng taon. Maging hanggang sa panahon natin ngayon, 2024 na. Eh, nagsulputan pa rin. Itong mga bulaan. Sulputan pa rin yan. At meron din tinatawag na identity o yung pagkakakilanlan. Bagamat yung kanilang mga pangalan ay hindi binanggit sa aklat ng Biblia. Di ba? Hindi binanggit eh. Kaya maliligaw ko eh. Maliligaw ko eh. Bakit? Sapagkat hindi mo sila kilala eh. Pero meron silang mga tinatawag na identity o pagkakakilanlan. Ay, nakita mo na, ang gaganda pa nga ng Diyos. Diba? Kung todo mga naka-tuxedo ba? Amerikana. Saka ang gagaling magturo, ang gagaling mangaral. Kung mapapansin mo. Ang isang pulang propeta, mapapansin natin, yung kanyang identity, sinasabi rin sa aklat ng Biblia. Saan po yun? Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 18, talatang 20. Patuloy. Ano po ang banggit dyan? Basa. 18, chapter 18, verse 15. 20. Ngunit ang propeta na nagsasalita ng salitang may pagpapalalo, ayan, makikilala niyo yung isang propeta na nagsasalita ng may pagpapalalo. Anong ibig sabihin ng pagpapalalo? Malalim na Tagalog ng pagpapalalo. Pagyayabang. Diba? Na mababaw, pagyayabang. Sa ating pangalan, na hindi ko iniutos na na kanyang salitain o magsalita sa pamamagitan ng ibang mga Diyos. Ito pala bulang propeta, makikilala natin. Mayroong salitang may pagpapalalo. At ang kanyang sinasalita, yung pangpangalan ng ibang Diyos. Diba? Diyos-Diyosan. Ibang Diyos. Tawag niya Diyos-Diyosan. Ano pa ang banggit? 21. At kung ngayong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon?
Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang mga bagay na sinabi o sinasabi ay hindi sumunod, ni mangyari, ano sabi, ay hindi sinalita ng Panginoon ang mga bagay na yaon. So makikita natin yung pagkakakilanlan ng isang bulaang propeta. Di ba? Kasi ang tunay na propeta, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang kanila sinasabi. Dito po sila nakabase, nakabase. Kung ano ang sinabi ng Panginoon. Walang labis po yun, walang kulo. Yun ang mga sinasabi ng mga tunay na propeta. Kung ano ang sabi ng Diyos, yun ang kanilang sasabihin. Pero itong mga bulang propeta, itong mga nagsasalita sa ibang mga Diyos, hindi ito sinasalita kung ano yung sinabi ng Diyos. Diba? Ano pa sabi niya? Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Sabi, yun yung mga bulang propeta ay nagsasalita ng mga pagpapalalo at kahambugan. So diyan makikita po natin yung mga bulang propeta kung ano ang ilang mga style. Diba? Sa aklat din po ng ng Jeremiah, chapter 14, verse 14 to 15. Ano sabi niya? Pakibasa po. Jeremias 14, 14 hanggang 15. I said, Lord, both the prophets say, you shall not see the sword, nor shall you have Ayan. famine, but I will give you much peace in this place. Ayan, The sabi, Lord di ba? said to me, the prophets prophesy lies in my name. Ayan. I have not sent them, commanded them, nor spoken to them. They prophesy to you a false vision, the nations, a worthless thing, and the deceit of their heart. Sabi, Thus says the Lord concerning the prophets who prophesy in my name, whom I did not send, and who say sword and famine shall not be in his land. By sword and famine those prophets shall be watched. thank you, Brother Dab. Tagalog po. Nang magkagayon sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan. Ibig sabihin, doon pa lang sa panahon pa lang ni Moises, may mga propeta nang nagsasalita ng kasinungalingan. Diba? Gaano pa yung panahon ng mga minor prophet, yung mga minor na propeta. So, ang turo ng propeta o ng tunay na propeta ay isa. Isa lang. Lagi silang nakabase dito. Talagang ibig sabihin sakto lagi. Walang labis, walang kulang. Kung ano ang sinabi ng Diyos, hindi mga kanilang
Sinasabi. Pero itong mga bulaang propeta, kahit hindi sinasabi ng Diyos, sinasabi nila, pinangangaral. Basahin po natin. Nang magkagayo sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo. Sabi niya, o inutusan ko man sila, o nagsalita man ako sa kanila. Sila ay nanguhula sa inyo ng kasinungalingan. O sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panguhula at ng mga bagay na wala at ng daya ng kanilang puso. May halong pandaraya yung kanilang sinungaling. Mahilig sila doon sa panaginip. Nanaginip. Tulad ng halimbawa, example natin si Joseph Smith. Nanaginip daw siya. Nakausap niya raw ang Panginoon. Marami nagsasabi niyan, hindi lang siya. Di ba? Hindi lang siya. Sila Mike Bilarde. Sila Eddie Villanueva. Matitinding tawagin yung mga yan Tao ng Diyos. Propeta ng Diyos. Pero ang tanong, totoo ba na sila'y propeta? Totoo ba? Na sila'y sinugo? Sa Biblia, mayroong tatlong sinugo. Unang-una, yung anghel. Di ba merong gumaya niyan? Merong nagsabi, siya'y anghel. Ang ibig sabihin ng salitang anghel, sa Greek word, angelos. The messenger. Ang sino yung tinatawag na the last messenger of God? Sa Biblia. Biblia rin ginagamit nila Di ba? Nagbabasa sila ng Biblia. Kukuha sila ng mga propesya sa lumang tipan. At ang katuparan daw ay nasa bagong tipan. Sino yun? Yung anghel sa sikatan ng araw. Di ba? Nakasulat sa Biblia. Na siya yun. So, maging sa ating panahon, mga kapatid, napakaraming ganito natin. Sa aklat ng Jeremiah po ulit, chapter 26, 23. 20. Basa. Kumbagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. 24. 24. May mga pagpupublibaga ang sino man sa mga limit na tao ay hindi ko pagkita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at lupa, sabi ng Panginoon. Sabi ako bagay Diyos lamang sa malayo o malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Makikita mo yung tinatawag na kapangyarihan dito ng Diyos. Diba? Hindi siya malayo. Malapit sa atin. Kapag nagtuturo ka, limbawa ng sa isip, hindi ka makapagtatago sa kanya. Alam niya yung nilalaman ng puso't kaisipan mo.
Di ba? 25, aking narinig kung anong sinabi ng mga propeta. Ang sabi, na nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan, na nagsasabi, ako'y nanaginip, ako'y nanaginip. Eh, ba't ito madalas nilang ginagamit eh? Di ba? Oo. 26. Hanggang kailan masusumpungan ito sa puso ng mga propeta na nanguhula ng mga kasinungalingan? Sa makatuwid bagay ng mga propeta na nanguhula ng daya ng kanilang puso. Eh, sino yun? Ito, yung mga bulaang. Yan. 27, na nag-aakalang mapaglimot sa aking bayan ng aking pangalan. Sa panahon pa lang ng Israel, eh, sumulpot na yan, lumitaw na. Hanggang sa panahon natin, eh, lalo pang nadagdagan. Di ba? Kuno, propeta lang eh. Pagdating ng bagong tipan, nadagdagan pa. Mamaya, ani natin. Babasahin po natin. Na nag-aakalang mapaglimot sa aking bayan ng aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang panaginip, na sinasaysay ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, gaya ng kanilang mga magulang na nakalimot sa aking pangalan dahil kay Baal. Alam niyo yung Baal? Ano yun? Diyos-Diyosan. Yung Baal. Diyos nila yun. Panahon na yun. No? Yung Diyos nilang si Baal, eto yung mga alagad niya. Bakit? Nagsasalita ng kasinungalingan. Di ba? So, pinasasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Imbis na sa tunay na Diyos, yung sa Diyos-Diyosan sila pinasasamba. Yung mga bulaang. So, nakalimutan nila yung tunay na Diyos. Di ba? Hindi nila pinakinggan yung mga sinasabi ng tunay na propeta. Gaya ni Moises, ni Isaias, di ba? Ni Jeremias. So, mas pinakinggan pa nila yung panahon yun. Na, di ba, ang Israel idolatrous yan. Mapagsamba yan sa Diyos-Diyosan. Matigas ang ulo. Ayaw sumunod sa tunay na Diyos. Ang sinusunod, yung mga Diyos-Diyosang Baal. Yun ang kanilang sinusunod ng panahon na yun. Kaya, yan po ang nangyari nung panahon ng Israel. Kaya kung mababasa niyo sa Biblia, yung pagpapahinuhod ng Diyos. Di ba? Bagamat galit na galit siya, hinigil niya yun. Pero sa katigasan ng ulo ng tao ng panahon na yun, makikita niyo, pinabayaan na sila. Gusto niyo dyan? Sino mapahamak? Huwag na kayo. Pero mayroon pa rin mga sumunod sa kanya, yung tinatawag na mga remnant, yung mga nalabi, na hindi naniwala sa mga ang propeta, kundi sumunod sa mga tunay na propeta. Remnant, yung mga nalabi, yung mga hindi sumamba sa mga Diyos. Ngayon, sa ating panahon,
panahon natin na to, may sinasabi sa aklat ng Biblia na kailangan mag-ingat. Mag-ingat. Kaya tayo mag-ingat. Wala tang prinsipyo patuloy. Pakibasa po ang inyong mga Ingat kayo sa mga bulaang problema na nagsisilapit sa inyo na may sakit tuba, yan. tatakwan sa loob, at mga loob paligid. Mag-ingat kayo ang sabi ng ating Panginoon. Maging sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Pinag-iingat tayo. Dito. Diba? Yun na. Kung di ka mag-iingat, may hikayat ka ng mga yan. Bakit? Sapagkat ang gagaling magsalita niyan eh. Di ba? Ang gagaling, mahuhusay. Mabuladas, mabulaklak, manalita. Napasabi doon po sa aklat ng Mateo 24. Matthew chapter 24, verse 23 to 10. Ano po ang sabi? Pakibasa. Pagkagayon, kung may magsasabi sa inyo sino mang tao, narito ang Kristo o Marian, huwag ninyong paniwalaan. Ayan. Kayo maniwala ang ating tuloy. Sister. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga Kababalagan. So makikita niyo, bula ang Kristo nung banggit dito. No? Bula ang Kristo. Nadagdagan. Diba? Dagdagan naman. Tuloy. ano pa ibibigay kung maaari pati ng mga hirap. Narito pauna ko nang sinabi sa inyo. Kaya kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag inyong Paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Dumami, no? Nadagdag. Sino nagsasabing siya ang Kristo? Sino yun? Ha? Nakakulong na yata ngayon eh. Di ba? May nagtanong sa kanya, bro, ikaw ba ang Kristo? Ako nga. Sabing gano'n. Ibuloy. Di ba? Ayun na, no? Lumitaw na. Naglilitawan na. Maging sa panahon natin yun. Di ba? Ang dami. Kaya dapat mabasahin natin lagi ito kapag tayo po ay nasa bahay. Pag-aralan natin. Ako, ang dami ko na pong napakinggan. Ang dami ko na pong napanood sa TV. Di ba? Naka-TV pa sila eh. Naka-radyo. Gagaling magsalita niya. Kaya kung wala kang alam sa Biblia, hindi ka nagbabasa, maliligo. Mahihikayat ka. Ano sabi niya? May magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Tanda! Ako
Bukod doon, magpapakita pa sila ng mga dakilang tanda. At mga kababalaghan. Kung nakikita nyo naman, di ba? Papagaling. So, ginagamit din ng Diablo. Yung yung bulaang propeta at saka yung bulaang priest. Ginagamit ng Diablo po yan. Ano pa, ililigaw kung maaari pati ng mga hirang narito, ipinagpapauna ko ng sinabi sa inyo. Yung salita ng ating Panginoon dun sa mga apostol at mga nakikinig ng panahon na yun, ganun din ang sinasabi niya sa panahon natin ngayon. Diba? Mag-ingat tayo. Kaya nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya ay nasa silid, wag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak na. Kaalin sabay nun yung pagparito ng ating Panginoon. Paano makikita natin kumikidlat sa silangan patungong kanluran, ganun din ang pagparito. Ibig sabihin, napakadali. Napakabilis ang pagparito ng ating. Nakita niyo yung mga tanda? Diba, maglalabasan yan, susulputan natin. Kaya ingat po tayo. Meron pa, ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13 hanggang 14. Tama ba? 13, 14. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, patuloy. At ako may tao ay nagbilang apostol. Ayan. Pero magkaraya magagawa, pero apostol. Diba? Yung sabi na, dagdagan nyo naman. Bilang. Kasamahan niya ng mga bulaang propeta. Dating, bulaang Kristo, tsaka bulaang Kristo. Alam niyo, yung salita apostol, ito yung mga sinuli. Yung sinubo ng ating Panginoon. Hinanay mo di ba? Sino makakalimod dyan? Talagang dalawa. Dito sa atin, wala. Pero sa labas, kilala ba yan? Di ba? Sino yung mga tunay na sinugo ng ating Panginoon sa Kristo? Apostol. Pero ano sabi? Maglalabasan din ang mga bulaan. Sino yung nagsasabing siya apostol? Buhay na apostol. Ha? Pero yun. Pero yung buhay na apostol. Di ba? Lalabas yan. Sa panahon natin. Ang sabi dito? Kalong Korinto 11. Okay, basa ulit. Baka ano pa?
Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulang apostol, mga mandarayang manggagawa, no? Na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Ito yung parusa eh. Mamaya dadaanan natin. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwari na ministro ng katwiran. Na ang kanilang mga wakas ay masasakayon sa kanilang mga gawa. Mayroon parusa. Alam naman natin, parurusahan yung mga yun. Eh. Bakit? Sapagkat hindi tubusin mo isang mga tunay na propeta. At yung dalawa na yun naglalaban hanggang sa panahon natin. Battle. Naglaban yan. Diba? Aral ng kasinungalingan, aral ng katotohanan. Diba? Kadiliman, kaliwanagan. Kabutihan, kasamaan. Hanggang sa panahon natin ngayon, umiiral. Continuous. Binasa mo yung unang ano ng Biblia, kita mo agad kung sino yung mga tunay. Di ba? Saka nandun yung mga pangalan, nakarecord, nakalista. Eh, itong mga to. Wala eh. Di ba? May tanong po kayo? Sa ating natin. Salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong tanong kay Brother Darwin Sansa. Salamat po sa maikling lesson na binahagi ni Brother Fernando. Tayo po'y dadako sa ating next na speaker. Pero bago po yan, tayo po'y awit muna ng isang hymno. Hubert, ready ka ba? Atin pong hilingin, pangunahan tayo sa ating ating pong pinupura yung ating I will sing, give and sing,